Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa awit ni Solomon, chapter 1, verse 11 hanggang 17 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Ika'y aming igagawa ng kwintas na gintong lantay, palamuting ikakabit ay pilak na dinadalisay. Habang siya'y nakahimlay, tila hari ang katulad, ako na may magsasabog ng mabangong halimuyak. Ang samyong ng aking mahal ay katulad nitong mira habang siya ay sa dibdib ko'y nakahilig na masaya. Ang kangawis ng mahal ko'y isang kumpol ng bulaklak sa ubasan ng Engide. Sa ubasan ng Engide, magiliw kung pinamitas. Yung Engide na hirap akong i-pronounce o bigkasin na salita na pangalan, yun po ay lugar po yun sa Israel na para siyang bukal. Yun. Na maraming bukal sa lugar na yun, kaya po siya tinawag na Engide. Ang hulugang oasis. Yun. Sana po ay naunawaan niyo po. Chinek ko po siya kay ChatGPT, kaya ko po nalaman. Ma-share ko lang po. At yun, itutuloy na po natin, verse 17. Maganda ka aking sinta, ang mata mo'y kapupungay, nagniningning, nangaakit habang aking minamasdan. Makisig ka aking mahal, anong kisig, anong inam, maging himlayan nati laging kulay na luntian, at cedar ang siyang biga nitong ating tahanan. Mga kisame ay pinong pinili sa kahoy na talagang mainam. Yun, ulitin ko lang verse 17 dito sa mga kisame ay pinong pinili, kahoy na talagang mainam. Isa lamang. At yun, hanggang dito na lang sa kahoy na talagang mainam. At yun, ang aking nakuha at natutunan dito sa verse 11 hanggang 17 ay itong verse 11. Ika'y aming igagawad ng kwintas na gintong lantay palamuting kakabit ay pilak. So yun, ang pagkakaintindi ko po dito sa verse na ito, kasi hindi lang naman po siya basta word lang, mayroon po siyang kahulugan, at alam naman po natin yun bilang Kristiyano. Kung kayo po ay matagal lang Kristiyano at kung lagi po kayo nag-devotion tuwing gabi, ay mauunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Ang nakuha ko po dito aral ay yung taong minamahal natin,
iparamdam natin siya sa kanya kung gaano natin siya kamahal. Kapatid man natin yon or sa ibang tao, pag-ibig ng pagmamahal na sa ibang tao or sa magkasintahan, sa magkapatid, nawa, iparamdam natin. Kumbaga maging encourage tayo sa kanya. Dahil ang pagmamahal, nagpapakita ng importansya, pagpapahalaga, at respeto. At pagtsatsaga. Na unawain siya sa mga bagay na pagkukulang niya, yung mga ganun bang bagay. Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko sabihin. At yun po, isang bagay po yun na aking natutunan po dito sa verse 11. Ang tunay na nagmamahal, may sama ko lang din po, ang tunay na nagmamahal, halimbawa ako, para po mas maunawaan natin. Halimbawa ako, may minamahal ako, mahal na mahal ko siya, pero dapat alam ko kung ano yung bagay na ikabubuti niya. Kung ano yung magiging kinabukasan niya kapag ako yung naging katuluyan niya. At sana po ay naunawaan niyo po yun. Yung gusto ko pong iparating at yung pong halimbawa ko. Kung ikaw ay nagmamahal at kung mahal na mahal mo siya, yung taong minamahal mo, dapat alam mo kung ano yung ikabubuti niya, yung kung saan siya mapapabuti, yung bagay na dapat tayo yung magdadala sa kanya sa mabuting pamumuhay, sa mabubuting gagawian. At yun po, sana po ay naunawaan niyo po. Yun, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion, bukas po ng gabi. Yun. See you tonight devotion. God bless po. At salamat po dahil patuloy niyo po akong sinasamahan sa aking pagbabasa ng Bible at pagdi-devotion. God bless po ulit. Bye-bye!